May ipapakiusap sana ako sa iyo, Erning. Aba, sabihin mo at kung magagawa ko rin lang ay hindi ka mapapahiya. Useless na lang ang pinagsamahan namin ng abay mo kung hindi kita mapapairugan sa sadya mo. Gusto niyang mapangiti sa nakikitang reaksyon sa lalaki, na alam niyang dahil sa ibinigay niyang alak at hindi dahil sa sinasabi nitong pinagsamahan nila ng kanyang yumaong asawa. Ikinwento niya sa lalaki ang tungkol sa pagkakaasawa ni Andy kay Lara, ang trabaho ni Lara at ang pagkakaalis ni Andy patungong abroad. Aba at may abroad ka na pala ngayon, napakaswerte mo naman. Paano bang magiging swerte nag-asawa na nga sa isang hostess ang lalaking iyon bago umalis? Natural ay sa asawa tutuloy ang kikitain. Yun. Saglit na natigilan si Mang Erning. Abay oo nga ano, bakit naman ang lokong Andy na iyan mag-aasawa rin lang, sa hostess pa? Iyan nga ang ikinagagalit ko. Hindi ko naman pinipigilang mag-asawa, pero sana, sa matinong babae. Ano ang maitutulong ko sa problema mo? Bumuntong hininga muna si Aling Linda habang tinatansya ang kaharap kong papayag sa kanyang sasabihin. Pagkway tinitigan niya ang, gusto ko sanang ipakiusap sa iyo, Erning, na kung may darating na sulat si Andy ko para sa babaeng iyon, sa akin mo na ibigay. Bahagyang napangisi ang lalaki, pero hindi ito nagsalita. Ako ang bahala sa iyo. Nakita niya ang kakaibang kislap sa mga mata ng lalaki, yun lang naman pala ang kailangan mo, akong bahala doon. Salamat naman, Erning, walang anuman. Sanay sa ating dalawa na lang ito. Walang makakaalam, Linda. Salamat, hayaan mo, kapag napaalis namin ang babaeng iyon, hindi ko kakalimutan ang tulong mo, iyon naman ang inaasahan ko. At ngumisi ang lalaki. Tumayo na siya. Paano, tutuloy na ako, sige. Salamat uli dito sa alak, ha? Kinagkan pa ng lalaki ang bote at saka siya inihatid sa pinto. Naglakad-lakad siyang palayo sa bahay ni Mang Erning. Nang may matano na tricycle ay pinara iyon. Kinintwa naman siya nito. Magandang hapon ho, Aling Linda, bati sa kanya ni Alan, ikaw pala, Alan. Umiti sa kanya ang binatang nagta-tricycle. Kapitbahay niya ang lalaki. Saan ho tayo? Sa amin. Pauwi na ako. Pinatakbo na ng driver ang tricycle. Malayo-layo na ang natatakbo nila nang muling magsalita ang lalaki. Asawa ho ba ni Andy yung nakatira sa inyo, Aling Linda? Hindi agad siya nakasagot sa tanong na yon. Muli napatitig siya sa mukha ng lalaki. Bakit ho? Parang napapahiyang tanong ni Alan. Wala naman. May naaalala lang ako. Akala ko hoy kung bakit kayo nakatitig sa akin. Umiti si Alan. Yung tinatanong mo, hindi asawa ni Andy. Si Lara. Katulong namin yun. Katulong ho? Oo. Bakit? Wala ho. Muling sinulyapan ni Aling Linda si Alan. At napangisi siya. Para bang noon lang niya napansing may itsura rin pala ang tricycle driver. Maganda ang katawan nito, mataas at maganda ang mukha. Maamo ang mga mata at matangos ang ilong. Lalaking-lalaki ang dating nito na lalong pinatingkad ng morenong kulay. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Napatango siya sa sarili. Puno na ng isda, karne, prutas at gulay ang basket ni Lara. Ang ibang hindi na magkasya ay nakalagay na sa isang malaking plastic bag kasama ang ilang supot ng uling na gagamitin niya sa pag-iho. Bukod doon ay may karga pa siyang isang malaking supot ng bigas. Hindi tuloy niya malaman kung paanong makakapunta sa paradahan ng tricycle na nasa bungad pa ng palengke. Hindi na siya magkanda-ugaga. Yakap niya sa isang kamay ang malaking supot ng bigas at sa isang kamay niya pinagsama ang basket at ang malaking plastic bag. Bigat na bigat siya pero wala naman siyang magagawa kundi ang mag-inut-init ng paglakad para makarating sa paradahan ng tricycle. Gustuhin man niyang magmadali dahil tanghali na ay hindi naman siya makalakad ng mabilis dahil sa bigat ng dala niya. Nakakailang hakbang pa lang siya ay huminto na at ibinaba ang basket at plastic bag. Inayos niya ang pagkakayakap sa supot ng bigas bago yumuko ng bahagya para maabot ang basket at plastic bag. Pero bago pa niya mahawakan iyon ay isang matipunong kamay ang naunang dumampot kaysa sa kanya. Ako na ang magdadala. Nakangiting sabi ng nakasalamin nitong dekulay na si Alan. Pananggalang sa sikat ng araw habang tricycle. Ikaw pala. Salamat. Kiming sagot niya, ako si Alan, yung kapitbahay ninyo. Oo, kilala na nga kita sa mukha. Hindi ko lang alam ang pangalan mo. Madalas kitang nadadaanang naglalaba, masyado kayatang maraming trabaho Napayuko siya. Aling Linda, hindi naman. Kaya ko naman
Kung nahihirapan ka sa kanila, maaari kitang matulungang makahanap ng ibang mapapasukan. Gulat siyang napatingin sa lalaki. Hindi ako namamasukan kina nanay. Asawa ko si Andy. Natigilan si Alan. Hindi agad nakapagsalita. Pagkway parang napapahiyang ngumiti sa kanya. Pasensya ka na. Hindi ko kasi alam. Hindi na siya kumibo. Nakarating na sila sa kinapaparadahan ng tricycle ng binata. Nang makasakay na siya ay pinatakbo ni Alan ang tricycle. Hindi makatingin sa kanya ang lalaki dahil sa pagkakapahiya. Hindi naman ako nagagalit, Alan. Sabi niya sa lalaki nang malayo-layo na ang natatakbo. Nila, gusto niyang mapalagay sa kanya ang loob nito. Nababaitan kasi siya dito, at sa tingin niya'y maaari niya itong maging kakampi habang wala si Andy. Salamat naman, pero talagang nahihiya ako. Sa iyo, umiti siya ng ubod tamis sa lalaki. Kalimutan mo yon. Sumulat na ba sa iyo si Andy? Pag-iiba nito, nako, mag-iisang linggo pa lang siya sa Canada. Hindi pa maaasikaso noon ang sumulat. Hindi na kumibo si Alan hanggang sa makarating sila ng bahay. Hindi lang siya basta tinulungan ni Alan sa mga pinamili niya. Ay nalalayan pa siya nito sa pagbaba ng tricycle. Wala naman siyang mali siya nang abutin ang kamay ng lalaki habang bumababa siya ng sasakyan. Ang hindi niya alam, nakikita pala siya ni Linda mula sa bintana ng kwarto nito sa itaas ng bahay. At nakatiim ang mga bagang nito habang pinagmamasdan siyang bumababa ng tricycle na nakakapit sa kamay ni Alan. Bumaba ang may edad na babae at pinuntahan siya sa kusina kung saan niya itinuloy ang mga pinamili. Masyado kayatang natagalan sa pamimili? Tanong nito sa kanya. Kuan ho kasi, nanay, masyadong. Maraming tao sa palengke kaya ang hirap mamili. Saka marami ho itong pinamili ko kaya ako natagalan. Umirap lang ang matandang babae. Sige, paggagawin mo na yang mga iyan. May lalakarin ako, oho, nanay. Kinarap niya ang paggawa ng isda nang makaalis ang biyenan. Hindi pa siya gaanong natatagalan sa ginagawa ng umalangaw sa buong kabahayan ang boses ni Emily buhat sa itaas. Lara, Lara, sigaw nito. Natatarantang binitiwan niya ang ginagawa at nigmamadaling tinungo ang hagdan. Ipinahid na lang sa palda ang basang mga kamay. Nasa itaas ng hagdan si Emily. Naka-rollers ang buhok. May tangan itong ilang damit, halika nga rito. Nanggagalaiti sa galit na. Tawag nito sa kanya. Umakyat siya. Bakit ba? Hindi ba sinabi ko na sa iyo kahapon na plansyahin mo itong damit na ito at siya kung ipampasok ngayon? Ha? Kuan kasi, Emily. Pero bago pa niya natapos ang sasabihin ay ibinalibag na sa kanya ni Emily ang hawak na mga damit. Bumagsak ang mga iyon sa kanyang mukha. Nag-iinit ang mukhang kinuha niya ang mga damit. Ngani-ngani niyang sugurin si Emily pero pinigilan niya ang sarili. Magagawa pa niyang palampasin ito. Bumaba ng isang baitang si Emily. Bakit, nagagalit ka? Gusto mong lumaban? Ha, hindi. Paplansyahin ko na ang mga ito. Bilisan mo. Sigaw uli ni Emily. At pagkatapos, ipanhik mo agad dito sa kwarto ko. Tanghali na ako. Oo. Walang kibo siyang bumaba. Nagtuloy sa kanyang kwarto sa may ilalim ng hagdan. Naroon ang plantsahan. Namamalansa siya ay kagat niya ang mga labi. Pigil niya ang mga luhang kanina pa gustong kumawala sa kanyang mga mata. Hindi siya luluha. Hindi siya iiyak. Pinaghandaan na niya ang lahat ng ito. Para kay Andy. Para sa lalaking minamahal niya. Nang maunat ang tatlong damit ay nagmamadali na niyang ipinanhik iyon sa kwarto ni Emily. Nasa harap ng tokador ang babae at nag-aayos ng buhok. Inilapag niya sa kama ang pinalansya at saka umakmang aalis. Pero tinawag siya ni Emily. Tinisin mo nga muna itong kwarto ko. Ang ali-alikabok na rito magluluto muna ako, Emily. Tanghali na Baka dumating sa sinalito at nanay. Galit na napatayo si Emily at humarap sa kanya. Ang inuutos ko sa iyo ang gawin mo. Emily, maaari namang pagkaluto ko linisin. Ang kwarto Lumabas ng kwarto si Emily. Bakit ba ang galing mong mga tuwiran, ha? Pagbalik ay may dala ng walis at bunot ibinalibag ang mga iyon sa paanan niya. Hayan, linisin mo ang kwarto ko bago ka gumawa ng iba. Kapag hindi ka sumunod, magkakagulo tayo dito. Walang kibo niyang dinampot ang walis at ang bunot. Sige na, magbihis ka na. Pagkaalis mo'y linisin ko na ito. Hinintay niyang makaalis si Emily bago niya sinimulang linisin ang kwarto nito. Nagmamadali niya ang paglilinis dahil tanghali na. Hindi pa siya nakakaluto, hindi pa niya nagagawa ang isdang iluluto niya. Bahagya pa siyang hinihingal nang makatapos maglinis. Nagmamadali na siyang bumaba para gawin ang isdang iluluto.
Nagsalang na siya ng sinaing. Nagsisimula pa lang siyang mag-isa ng ulam nang marinig ng ugong ng dumating na tricycle. Sumilip siya sa bintana at nakitang magkasabay na pumapasok ng gate sina Aling Linda at Lito na galing sa eskwela. Kinabahan na siya, hindi pa siya nakakaluto. Pagpasok ni Aling Linda ay nagtuloy agad sa kusina. Si Lito'y nagbukas ng TV sa sala. Ipaghain mo na kami ni Lito at gutom na kami. Utos ng matandang babae. Hindi pa ho ako nakakaluto, nanay. Tumaas ang 2 kilay ng babae. Hindi pa. At bakit? Kasi hoy nilinis ko pa ang kwarto ni Emily. Namula sa galit si Aling Linda, kung hindi ka ba naman gaga, bakit inuna mo pa yung paglilinis ng kwarto kesa sa pagkain? Gutom na kami ni Lito. Maluluto na ho naman ito, punyeta. Sigaw ni Aling Linda. Hindi ka lang gaga, tanga ka pa. Bakit ba, nanay, ano ba ang nangyayari? Diyan. Si Lito na nakasilip sa may pinto. Aba, itong gaga na babaeng ito, inuna pa ang paglilinis ng kwarto ni Emily kesa sa pagluluto. Heto at hindi pa nakakaluto ng tanghalian. Hayaan na nga ninyo ang gaga na iyan. Magagalit kayo talaga kapag pinagpatulan ninyo iyan. Nako, nakakagigil. Ayusin mo na yung mesa para pagkaluto niyang ulam ay maghahain ka na lang. Kilos. Oho, nanay. May kasamang mga kabarkada si Lito nang umuwi ng gabing iyon buhat sa eskwela. 4 na lalaki iyon na doon nagsikain at nag-inuman pa bago at matapos maghapunan. Natural na si Lara ang nagsilbi sa mga iyon. Pinabili pa siya ng isang case na beer sa labas, mabuti na lang at nakita siya ni Alan at tinulungan siya nito sa pagbuhat ng mabigat na case ng beer. Awang-awa sa kanya si Alan pero hindi niya pinakinggan ang sinabi nito. Ayaw niyang siya ay maawa sa sarili sa kahabag-habag niyang kalagayang iyon. Mag-aalas 10 na ng gabi nang mag-uwian ang bisita ni Lito. Niligpit niya ang pinag-inuman ng mga ito bago siya nakapasok sa kanyang kwarto para matulog. Paglapat ng likod niya sa kama ay napaiyak siya. Gaano mang pagpipigil niyang huwag maiyak, huwag maawa sa sarili, ay pilit pa ring humuhulagpos ang damdaming pinipigil niya. Mababa na ang kanyang moral. Hindi bale sanang mahirapan ang kanyang katawan, huwag na lang ang kanyang kalooban. Pero hindi yata maaaring ganoon. Kay tatalim ng mga dila ng mag-iina na tulong-tulong na nagpapahirap sa kanya. At alam niya ang layunin ng mga ito sa ginagawa sa kanya. Gusto ng mga itong lumayas siya sa bahay na iyon. Isang bagay na hindi niya magagawa. Nangako siya kay Andy. Nangako siya sa kanyang sarili. At buo sa loob niyang pangatawanan ang pangakong iyon kahit gaano kahirap. Kahit gaano kasakit. Babaliwalain na lang niya ang lahat. Isiping isang araw ay matatapos din ang lahat ng iyon. Na isang araw ay darating si Andy at wawakasan ang lahat ng kanyang paghihirap. At liligaya na siya pagkatapos nyon. Liligaya sa piling ng lalaking minamahal. Bumangon siya at inilocked ang pinto. Pinatay ang ilaw at humiga. Ilang sandali lang ay nakatulog siyang may luha pa sa mga mata. Kabaliktaran sa nararamdaman niyang kalungkutan at paghihirap ng loob ang nararamdaman naman ni Andy. Nang mga sandaling iyon na tinitigan at nilalaro-laro sa kamay ang isang magandang kwintas na kabibili lamang niya buhat sa perang hiniram niya sa isang kasamahang Pilipino na matagal na doon. Nakita niya ang kwintas na iyon sa isang department store nang minsang lumabas silang magkasama matapos ang trabaho. At palibasa ay wala pa siyang pera dahil hindi pa sumusweldo, nang hiram muna siya sa kasamahan na hindi namang nagmaramot sa kanya. Maganda talaga ang kwintas na may palawit na puso na yari sa solidong ginto. Mahal ang pagkakabili niya doon pero hindi siya nanghihinayang, ipado-door-to-door niya yun para kay Lara. Sasamahan niya ng konting pera na kasama sa hiniram niya sa kasamahan sa trabaho. Matutuwa si Lara, alam niya. Lalo na kapag nabili na niya ang singsing na nakita rin niya sa department store. Pag sumuweldo siya, bibilhin agad niya ang singsing na iyon at ipapadala din sa asawa. Ganoon niya kamahal si Lara. Ganoon niya ito iniisip at inaalala. Nalulungkot na nga rin siya sa pagkakalayo nilang iyon gayong hindi pa naman siya natatagalan sa lugar na iyon. Mahal na mahal kasi niya si Lara. Naglalabas sa likod bahay si Lara kaya hindi nito nakita ang isang lalaking tumatawag sa gate. Si Aling Linda na noon ay nanunod ng panghapong programa sa TV ang nakakita dito at agad niyang nakilala ang lalaki dahil sa suot nito at sa bag na nakasukbit sa balikat. Tinawag niya si Emily na kadadating lamang buhat sa eskwela. Nakapambahay na ang dalaga. Sinilip ni Emily sa bintana ang lalaki. Nanay, baka door-to-door yan. Natutuwang sabi nito.
Pinatahimik ito ni Aling Linda at iniwan. Nilabas niya ang lalaki na halatang naiinip na sa katatawag. Bakit? Tanong ni Aling Linda sa lalaki pero sa hawak nitong maliit na pakete nakatingin. Dito ho ba ang bahay ni Mrs. Lara Cortez? Tanong ng lalaki. Dito nga ho, bakit ba? May padala kasing pakete si Mr. Andy Cortez para sa kanya. Nagmamadaling nagbalik sa loob ng bahay si Aling Linda. Lumapit siya kay Emily at may ibinulong dito. Pagkway sabay na silang lumabas patungo sa naghihintay na lalaki. Heto si Mrs. Lara Cortez. Pakilala niya kay Emily sa lalaki. Pandalas ang lingon niya sa gilid ng bahay para makita kung dumarating si Lara. May ID ho ba kayo, Mrs.? Tanong ng lalaki. Nako, wala ho. Plain housewife lang naman ho kasi ako kaya wala akong ID. Nagkamot ng ulo ang lalaki. Saglit na tinitigan si Emily. Si Aling Linda, ano ba ang maari naming ipakita sa iyo para maniwala kang? Ito nga ang asawa ni Andy. Parang napahiya ang lalaki sa tanong na yon. Kiming napangiti ito sabay kamot uli sa ulo. Sige na nga ho. Pakipirmahan lang ho itong delivery receipt. Nagmamadaling pinirmahan ni Emily ang resibo. Pagkway inabot sa lalaki ang maliit na pakete. Nako, nanay, ano kaya ang padala sa akin ni Andy? Aba, tingnan natin sa loob. Nakangiting tumingin si Emily sa lalaki. Salamat, ha? Okay lang po. Pagkasabi niyo'y umalis na ang lalaki nagtuloy naman sa loob ng bahay. Ang mag-inakit-kit ni Emily ang maliit na pakete sa kilikili tuloy-tuloy sila sa kwarto ni Aling Linda. Nang makapasok ay inilock niya ang pinto. Halika at tingnan natin kung ano ang padalang iyan ni Andy. Sabik na sabi ni Aling Linda. Naupo silang dalawa ni Emily sa kama. Sabik na binuksan ni Emily ang maliit na pakete. Parehong nanlaki ang mga mata nila nang makita ang laman yon. Nanay, napakagandang kwintas nito. Pera at kwintas. Tingnan ninyo itong palawit, ang ganda-ganda. Mamahalin ang kwintas na yan. Sa akin na ito, nanay. Anong sa iyo? Akin yan. Hindi binitiwan ni Emily ang kwintas. Nanay naman, yan na lang pera ang inyo. Hindi pa ako nagkakakwintas na ganito kaganda. Tiningnan ni Aling Linda ang pera. Binilang habang nakatingin si Emily. 10,000 lahat. Sige. Sa iyo na iyan at sa akin itong pera. Pero sa susunod na magpadala ng alahas ang kuya mo, sa akin naman, ha? Nakangiting tumango si Emily. Pero nanay, bigyan naman ninyo ako kahit 500 lang. Bibili lang ako ng blouse na tit-erno ko sa kwintas na ito. So si Aling Linda, aba, sumusobra ka na yata. Nanay naman, pareho namang hindi atin to. Sige na. Bumilang ng 300 si Aling Linda at inabot kay Emily. Haya ng 300, blouse lang naman pala ang bibilhin mo Tama na yan. Nakasama ang mukhang kinuha ni Emily ang pera. Ang nanay talaga, ang kuripot. Hey! Isinilid ni Emily sa bulsa ang pera at saka nagmamadali ng tinungo ang pinto. Tinawag ito ni Aling Linda. Muli itong lumapit sa ina. Bakit ho? Baka madulas ka sa pagsasalita mabisto ni Clara ang tungkol dito. Bakit, ibibigay ba natin ang mga ito kung malaman niya? Mas mainam na yung hindi niya alam. At huwag na huwag kang magkukwento kay Lito. Hindi ho, sige na. Baka makahalata pa sa atin si Lara. Nagmamadali nang lumabas si Emily. Naiwan sa kwarto si Aling Linda. Naupo siya sa kama at doon ay muling binilang ang perang dumating. Hindi nawawala ang ngiti niya habang binibilang iyon. Sa matapos bilangin ay nasisiyahang itinago sa kanyang aparador ang pera. Pagkway parang walang anumang lumabas ng kwarto at bumaba ng hagdan. Lumabas siya at nagtungo sa likod bahay. Lumapit siya kay Lara na nakalubog pa rin sa labahin. Oy, tumayo ka muna dyan at magmerienda ka. Gulat na napatingin si Lara sa kanya. Tak ang taka. Ano pa ang itinitingin-tingin mo dyan? Sige na, magmerienda ka muna sa loob. Opo, nanay. Nagpauna na si Aling Linda sa pagbalik sa bahay. Naiwang nagtataka si Lara. Ngayon